Ayan, para sa mga may e-bike dyan, mag-maintenance muna tayo ng brake system ni Yoni. Actually, nag 1 year na siya ngayon, so tama lang nalinisin natin yung kanyang brake system. Iniikot-ikot ko na yung nut dito sa kabila, tapos napansin ko na wala namang gumagalaw. So yun pala, dapat kontrahan yan. Unang beses lang natin to malilinisan, at hindi ko sure kung parehas lang to sa motor o sa sasakyan. Chinek ko din yung bearing niya, baka may problema na. So far, wala naman. So pinunasan ko muna dahil medyo madumi, at naisipan kong dagdagan yung grasa niya dun sa loob ng bearing. Itong manipis lang na flat screw yung gagamitin natin. Pang sikwat yan sa cover niya para hindi masira. Actually, parang first time ko lang magre-regrease ng bearing. Tingin nyo ba silicone grease yung nasa loob nun? Actually, nung na-research ko, pwede naman yung high temp grease dito sa bearing. Pero hindi advisable paghaluin yung magkaibang grasa. Pero dahil curious ako, itutuloy ko yan. Huwag nyo na lang sundan yung part na yan. Ingatan nyo lang pala yung pagbabalik nitong seal para hindi ma-deform or magkaroon ng butas. So, dalawa pala yung rubber seal niya. Meron pang outer layer. Yan yung nilalagay ko. Ayan, all goods na yan. Pati dun sa kabila, nilagyan ko rin. Pero lilipat na ako dito sa may brake caliper. Gamit yung Allen wrench, tatanggalin natin tong dalawang bolt. Yan yung parang nag-hold sa brake pad para hindi siya matanggal. Ayan, so pwede mo nang hilain yan. Yung kabila naman medyo sinikwat ko lang kasi nakabaon. So bali ganito yung itsura niyan doon sa loob. Para lang siyang nagkiklip. Gamit itong engine degreaser, tatanggalin natin itong mga duming kumapit dito sa shock absorber. Napansin ko na medyo lumabas yung caliper piston, kaya ibabalik natin yan. Kaya binalik ko muna tong brake pad, tapos sisikwatin ko siya doon sa loob. So far, nag-work naman. Ayan, pumasok na ulit yung piston. Tanggalin din muna natin tong caliper sa kanyang slider pin para malinisan natin at magrasahan. Actually, matagal ko nang gustong gawin to, ngayon ko lang nagawa. Napansin ko nga na medyo namagana tong caliper boot niya. Gusto ko sanang tanggalin pero next time na lang kasi para mapupunit na. Ayan, so i-assemble na natin to. Lalagyan natin ng silicone compound itong caliper pin. Dinot-dot ko rin ng cotton buds yung loob ng caliper para malinisan. Tapos ibabalik ko na itong dust cover sa taas. Ayan, tapos isalpak na natin sa caliper pin. Ayan, so far okay naman yung laro niya. Ayan, next itong brake pads naman. Hasain lang natin ng konti yung outer layer niya kasi medyo may nanigas na dyan. Tapos bubugahan lang natin itong brake and parts cleaner. Pati itong dalawa, hindi natin yan palalampasin. So hindi ko sure kung paano ipasok to, pero ganito ko siya ginawa. Inuna ko muna ilagay yung kalahati kasama yung clamp niya. Medyo inadjust ko pa yung clamp ng konti kasi hindi na isalpak na maayos. Saka ko sinunod yung kabilang brake pad. Tapos yan, inaangat-angat ko din muna yung clamp para maipasok yung kabilang brake pad. Pati dito sa ilalim. Actually, sinubukan kong isalpak yan ng buo pero ayaw niya mag-swak. Ewan ko lang. So ayun, pag naipasok natin tong bolt na to, ibig sabihin okay na yung fitting niya. Ayan, so pag higpit naman, hindi na ako gumamit ng torque wrench. Kinapa ko lang. Yung tamang higpit lang din. Ayan, lastly, kakabit na natin tong gulong. Inuna ko munang ipasok yung spacer, saka ko sinalpak yung gulong. O, di ba madali lang? Kayang-kaya mo tong gawin kung meron kang e-bike. Yung paghigpit naman, kinapa ko lang din yan. Wag lang sobra, tsaka wag din kulang.